No one talks about this. Alam nyo ba na napakarami pong pwedeng gawing organic fertilizer na makikita sa loob at labas ng bahay, maging sa bakuran? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung gaano karami yung pwede natin gawing pataba para sa ating mga halaman na hindi na kailangan pang gumastos. Coming up. Hindi po ako naniniwala na hindi nyo kayang gumawa ng organic fertilizer. Magugulat kayo sa ipapakita ko sa inyo dahil napakarami pong organic matter ang pwede natin magamit. Kung meron po kung hindi mababanggit or meron kayong alam na pwedeng gawing fertilizer, pa-share naman po dyan sa comment section. Number 1 ay kitchen waste. Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, 50% ng household waste o mga basura sa bahay ay biodegradable. Mga balat ng gulay, balat ng prutas, eggshells at iba pa. Yan pwede po natin gawing organic fertilizer. Dito pa lang sa kitchen waste, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan po makakakuha tayo dyan ng mataas sa potassium, pampabulaklak at pampabunga. Ito namang eggshells, makakakuha tayo dito ng calcium, pampatibay ng tanim, pampatibay ng kapit ng bulaklak, tsaka ng bunga. Tanong, paano natin siya gagamitin? Itong kitchen waste, pwede po natin siya i-compost. Ipagsama-sama nyo lang po sa isang lalagyan. Hayaan nyo po siyang mabulok. Aabutin siya ng mga 2 to 5 months bago siya totally madurog. Depende po yan sa laki ng mga organic matter. Depende rin sa klase ng organic matter. Tapos depende rin kung nitrogen to carbon ratio. Yung dry at wet organic matter. Yung carbon to nitrogen ratio, yan po yung ratio ng wet and dry na materials. Pag masyado pong matubig yung inyong compost, ibig sabihin maraming fresh yung mga basa na materials tulad ng balat ng gulay, balat ng prutas, medyo maamoy po yon. Kailangan nyo siyang dagdagan ng mga tuyong dahon or cardboard, karton, egg tray, yan, para po mabawasan yung mabahong amoy at mabawasan din yung pagiging matubig. So ang tamang ratio para po hindi siya ganun kabaho, kailangan 2 parts ng dry, yung mga tuyong dahon, karton, tsaka egg tray, sa 1 part ng wet or green materials. Maliban sa pagko-compost, pwede rin natin siya ibaon sa lupa. Yan ito. Tulad ng ginawa natin dito, halos mabulok na yung mga organic matter na nilagay natin, itong mga malunggay. Yan. So pwede natin ipakain sa lupa, hayaan natin yung mga microorganisms na mag-convert ng organic matter into nutrients sa magamit ng ating mga halaman. Sila po yung magbi-breakdown ng mga materials. Kasama na po dyan yung mga bulate, good bacteria, beneficial microorganisms, fungi, at iba pa. May isang paraan pa para magamit natin yung kitchen waste, yung paggawa ng swamp fertilizer. So napakadali lang nun, same material din yung kitchen waste, ilalagay nyo po dito sa container na merong takip para hindi siya mahayan ng mga lamok. Then lalagyan nyo po siya ng tubig. After 3 days, pwede na siyang gamitin. Medyo maamoy siya, kaya medyo problema kapag ka nasa subdivision or nasa condominium po kayo. So may mga paraan naman para mawala yung mabahong amoy. Pwede kayo maglagay ng molasses. Luin nyo po every 4 hours yung mixture. Tapos araw-araw nyo siyang gamitin. Araw-araw nyo rin i-refill ng tubig. Yan, mababawasan po yung mabahong amoy. So kapag ka 3 days na, pwede na siyang gamitin. Diretso na pong ipangdilig sa mga halaman. Kahit hindi nyo na po siya i-dilute. Then pag naubos po yung tubig dito sa inyong swamp fertilizer, magdagdag lang kayo ng tubig ulit, punuin nyo yung container, tapos kinabukasan pwede ulit siyang gamitin. Then after a week, kung mapapansin nyo yung tubig medyo maputla na, dyan na po kayo magdadagdag ulit ng mga organic matter. So paulit-ulit lang po yung cycle, tuloy-tuloy lang yung pagdidilig. So hindi na kayo maubusan ng fertilizer. Marami na pong gumamit ng swamp fertilizer. Marami na rin po nagpatunay na napaka-epektibo po nito, napakadali din gawin, tapos hindi kailangan gumastos dahil yung mga materials ay galing lang mismo sa kusina.
Number 2 ay damo. Ito napakarami sa bakuran. Pag naglilinis kayo, nag-grass cutter, yan, pwede nyo pong gamitin yung mga pinagputulan ng damo. Ito napakayaman nito sa nitrogen kung sariwa pa. Kung tuyo na, mataas po siya sa carbon content. So yan po yung mga nutrients na available sa mga damo. Paano naman natin siya gagamitin? So kapag ginras cutter nyo yung mga damo at naputol siya ng mga maliliit, pwede nyo po siyang iimbak sa isang lugar. Hayaan nyo po siyang mabulok doon. Then pagkabulok na, pwede nyo siyang gamitin na soil amendment. Ihalo nyo po doon sa lupa na inyong pagtataniman. Pwede rin natin siyang gawing grass clipping tea. So ito po ginagamit din yung mga damo as ingredients ng fermented plant juice. Pwede nyo pong samahan ito ng iba pang mga dahon tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng kakawate, kangkong, kamote at iba pa. Gagawin nyo lang 1:1 ratio kung gaano karami yung mga dahon, mga damo, ganoon din karami yung brown sugar or molasses. Tapos ipagkahalo nyo lang, lalagay nyo po sa container na malinis, then tatakpan, ipo-ferment ng 2 weeks. Tapos after 2 weeks, pwede na pong salain, kunin yung liquid, tapos ilagay sa bote. Paggamit nun, 20 ml per liter of water. Pwede siyang ipangdilig, pwede rin siyang ipang spray sa mga halaman. Number 3, yung mga dahon na nalaglag sa puno. So pwede nyo po siyang ipunin, pwede nyo siyang pabulukin. Pagka nadurog na, pwede nyo na siyang gamitin sa inyong garden. Abutin siya ng mga 1 year bago siya totally mabulok. Pero depende po yun sa paraan ng pag-compose ninyo. Kung puro dahon lang, medyo matagal. Pero kung itatambak nyo lang dyan sa gilid, so hindi nyo po mapapansin, mabubulok na lang siya o isang araw, pwede na siyang gamitin. So dahil tuyo siya, ang makukuha natin dito sa mga dahon ay carbon. So yung carbon ay essential nutrients na kailangan ng mga halaman. So dito sa aking garden, meron akong imbakan ng mga tuyong dahon. Diyan ko po nilalagay, tapos babasain ko lang para magkaroon siya ng moisture, mas mabilis siyang mabulok. Then tinatakpan ko lang. Medyo bulok na yung bandang ilalim, kaya bumababa yung level ng mga dahon. So ito, mamaya tatambakan ko ulit ng mga dahon pa na nawalis kaninang umaga. Kahit anong klaseng dahon pwede natin gamitin, wag lang po yung galing sa mahogany kasi acidic po yun. Kung i-observe nyo yung puno ng mahogany sa baba, halos walang nabubuhay. Maging yung ibon po hindi dumadapo sa puno ng mahogany. So hindi maganda yan sa ating mga halaman. Number 4 ay yung mga prutas na nahulog. Yan sa inyong bakuran. Pwedeng bayabas, mangga, at iba pa. So ito po pwede natin siyang pagkunan ng potassium. Mga hinog na po ito. So mataas yung kanyang potassium content. So paano natin siya gagamitin? Pwede siyang ihalo sa compost. Pwede rin natin siya i-chop at ilagay sa swamp fertilizer. Maliban sa prutas, pwede rin po yung mga hinog na gulay. Pagka nahinugan kayo sa puno at hindi nyo naman i-harvest, pwede nyo na po isama yan sa inyong gagawing organic fertilizer. Number 5 ay abo. Kung ang gamit nyo po sa pagluluto ay uling or kahoy, makakaproduce po kayo ng abo. So paano naman ginagamit itong abo? Ito pwede natin siya ibudbud sa ating mga halaman. Makakatulong po ito para hindi siya lapitan ng mga snails at slugs. Ano ba yung meron dito sa abo? So itong abo ay merong carbon, so kailangan niya ng halaman. Then itong abo meron siyang potassium content. Nakakatulong siya para bumulaklak at bumunga yung ating tanim. So halos patapon na, pero pwede pa natin siyang gawing fertilizer. Number 6 ay yung tubig ng inyong aquarium or fish pond. Yan po mayaman din yan sa nutrients kasi yung dumi po ng isda ay merong mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman. So mataas po yung nitrogen content ng tubig na merong isda. So, instead na itapon nyo po yung tubig sa aquarium pag naglilinis kayo, pwede nyo po siyang gamitin pangdilig. Number 7, yung balat ng saging. So ito po pwede natin siyang gawing banana peel tea. Pwede rin natin siyang ihalo sa swamp fertilizer or i-compost natin itong mga balat ng saging. So ito po napakataas din ng kanyang
potassium content, pampabulaklak at pampabunga. Tapos yung laman, since hinog siya, pwede siyang gawing fermented fruit juice. Isang concoction na pampabulaklak at pampabunga din. Mataas yung kanyang potassium content. Sa paggawa po nun, 1:1. Kung gaano karami yung hinog na prutas, ganun din po karami yung sugar o molasses. Tapos ifo-ferment for 2 weeks. Sa paggamit naman, 20 ml per liter of water. Pwede siyang ipandilig or ipang-spray sa mga halaman. Number 8 ay hugas bigas. Ayan. So every time po nagsasaing tayo, 'di ba, naghuhugas tayo ng bigas bago natin siya lalagyan ng pinakahuling tubig at isasalang. Yung pinaghugasan po mismo, yan pwede natin siyang gamiting pandilig ng ating mga halaman. Meron po yung nutrients na kasama. Meron siyang starch, mga macro and micronutrients na makakatulong po para lumaki ng maganda yung ating tanim. So lahat naman po siguro ay nagsasaing sa bahay. So meron kayong makukuwang hugas bigas o rice wash. Yung hugas bigas ginagamit din po sa paggawa ng lactic acid bacteria serum. So meron tayong video niyan kung paano gumawa. So yung isa sa ingredients ay yung fermented na rice wash. Number 9 ay animal manure. Yan, lahat po pwedeng gamitin na dumi ng hayop. Huwag lang po yung sa aso. Ito, tsaka yung sa pusa. Kasi meron pong parasite yon. Ang pwede natin gamitin yung sa rabbit, ibon, kalapati, manok, baka, kambing, at iba pa. As long as tuyo na yung mga animal manure na yon. So pwede siyang ihalo sa compost, pwede rin siyang as is na, basta tuyo. Pwede na siyang i-apply dun sa ating mga tanim. Pang-sampu, yung mga pinagpruningan ninyo sa inyong mga tanim. Pag naglilinis kayo ng garden or nagtitrim ng mga tanim, yan, pwede natin siyang gamitin. Pwede siyang pabulukin dyan sa lupa. Tulad dito, nung inalis ko na yung sigarilyas, yan, tinambak ko lang siya dito. Ito, pwede rin pagka inaalis niyo yung talbos ng alugbati. Yan, pwede nyo isama dyan. Lahat po ng mga inalis nyo sa mga tanim, pwede nyo siyang gamitin as fertilizer. Pabulukin nyo lang or itambak sa isang lugar. Or pagka natambakan nyo na to, pwede nyo siyang lagyan pa ng lupa sa ibabaw at taniman nyo na diretso. Hayaan nyo na po yung mga microorganisms dyan sa lupa na bumulok at mag-convert into nutrients. Ito po, sobrang dami. Yan, mga inalis ko kahapon. Natuyo na kasi yung puno ng sigarilyas. So napakaraming organic matter, yan, pwede natin pagkunan ng nutrients. Yan. Dahil tuyo na to, mayaman ito sa carbon. So sana po nakumbinsi ko kayo na kaya nyong gumawa ng organic fertilizer. Galing lang po sa kusina, sa loob at labas ng bahay yung mga materials na gagamitin. Hindi kailangan gumastos ng malaki or yung iba dyan libre pa sa mga nabanggit natin basta meron kayong mapagkukunan ng materials. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman and sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!